tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting, well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa pulboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Idaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yan ay ginawa ni Bagag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula. Okay, tignan natin basahin lang natin dito. Okay, ang sabi dito sa balita, alright, ang balita, okay, tignan natin. Just in, naghain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng pulboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery, computer-related forgery, are you kidding me? Diba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention. Natakot naman ako sa mga naliligawang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous, kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot. Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI? Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangay na ka. Para makita ko actual, face to face, yung bunganga mong nagdinudugo na at ngumingi-wingi. Diba? Bangag. Bakit mo ipinapasa kaya gusto nyo targetin ang mga vloggers kasi ini-expose katulad ko ang lahat ng kabangagan mo, Bangag. Ito ay ni Marcos. Alam na alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mo maniwala ang Pilipino sa'yo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni Spokesperson Harry Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the pulboronic video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr. to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngagba, meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan yun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Pulburon, ay si Bangag Pulburon, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, na pinaano daw nila, pinatest nila sa India, kung ano-anong mga, what they call it, yung mga app. E di, bring it on. Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga faking address, pag-fabricate, pag-fraud
ng peking address dyan sa Pilipinas, enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na naggawa sila ng peking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteers. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address, ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan, hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kaso-kasong ito dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So ang ginawa nila para maput on the record nila dyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Camp Crame, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin at hindi ko uurungan ang mga buwakan ng inang na mga kaso na ito. Pero kasi sa kasong final nila si Claire L. Contreras, hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika na magsabi na ito'y authenticated, ang forensic, kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GMP structure, and frame analysis. Ayan yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. You know, so mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na Dahig Updates na akala ko kami dalawa lang nito palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa Dahig Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para, para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kami dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo, ay nag-join sa group. So, do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-independ ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwi ang iyong musong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times. At ito nga, permado nga ito, mga kababayan. At ang conclusion dito, basahin ko ulit after... Ayan. Paano ito daw ay ang sabi nila, ito daw ay minanupula ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo. Hindi ako nga katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi dyan, okay, figure 4. Dyan sa picture na yan, Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. It has not been AI reprocessed. Conclusion.
After conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng dito ng pananakot, pero syempre hindi matatakot ang ating palangga. Huwag kayong matakot, lahat dyan sa magpo-post as long as inyong mga pinopost ay inyong opinion, pananaw, at mayroon kayong ebidensya. Yun lang mga kababayan ang pwede nating ilaban sa banga-bangag na ito. Alright? Bakit kamo? Dahil ang sinasabi, ang pinakita ko video sa inyo noong July of 2024 last year, ito po ay hindi inciting. Sa halip, ito ay public interest, public usaping pampubliko na kailangang malaman ninyo na ang presidente ninyo ay sumisinghot ng parang puting ikinula na white powdery substance. Diba? Hindi ko ito ipinakita para maggurguran kayo. Ipinakita ko ito para what? Para ipaalam sa ating mga kabataan na tayo ay lumulubog na sa karimlan. Dahil ang ating presidente ay addictus benedictus na dapat sana ang ating mga kinauukulan, ang AFP, PNP, DND, lahat ay protektahan ng mamamayang Pilipino laban sa mga bangag. What's the point na tayo ay may mga batas para sa mga illegal na pulburon kung mismo ang presidente ay hinahayaan ng ating mga taong gobyerno katulad ng AFP, PNP, NBI, DILG na ang kanilang presidente, ang kanilang commander-in-chief ay laging sabog na sabog sa parang puting ikinulang pulbura o pulburon. 'Di ba? Ito ang ating layunin o ang aking intensyon nung ako'y pinakita, hindi po para gumawa ng kwento kay Bangag, dahil hindi ko kailangan gumawa ng kwento na siya ay addictus benedictus dahil alam ng buong circle niya, 'di ba? Ayan na si Cathy B nagpapatotoo diyan na mismo si Anton Lagdameo ay dumudugo din ang ilong sa kakapulburon, magkaklase sila. Bakit ayaw nilang kasuhan si Cathy, 'di ba? Nag-aamon din yan. Para mapatunayan, magbabakbakan sila sa korte. So itong mga kanilang mga pagkakaso-kaso sa amin ni Harry Roque, ito po ay panakot sa inyo, intimidation para wag na kayo mag-share, wag na kayo mag-react, wag na kayo mag-comment. Sabi ko, over my alindog, okay? 'Di ba? Over my alindog. Sa huling patak ng aking alindog, hindi ko susukuan ang ating laban sa mga aning-aning na bangag. Hindi po tayo matatakot dahil unang tinakot ako nakipagsabuatan si Lisa Tanas kay Anthony Taberna. Kung saan si Anthony Taberna, yan din dapat ang kakaso-kaso na yan dahil nag-fabricate yan ng address ko dahil sa akin utos ni Lisa Tanas. Nag-fabricate ng address siyang unang-unang nag-fabricate dyan sa Pasig para maisakatuparan, ma-i-file nila ang kaso. Then, nandyan yung Poy Quiñones. Ayan, nag-fabricate din ng address, pare-pareho sila. Imagine mo, nag-file ng case here, nag-file ng case dito, which is with saan ang address ko? Alam pala nila na may address ako sa Amerika. Bakit nag-file ng case, nag-fabricate sila ng address dyan sa Pilipinas? O kung sa Pilipinas ako nakatira, bakit sila nag-file dito sa Amerika? Alam pala nila na doon ako nakatira, bakit sila nag-file dito? Kaya habang sila ay nagkakamali, points po ito sa atin. Magagamit natin ito sa ating mga depensa pagdating sa harap ni Lolo Trump. So magagamit lahat natin ang depensa. Si Nikki Cosseteng, di ba? O ayan, bakit hindi kinakasuhan yan? Yan ang unang nagsabing addictus, isa pa yan, na addictus benedictus si Bangag Jr. Oh, right? Yan mga kababayan, ang mga eksenang kaganapan. Alright? Nagano tayo Alright. Okay. Bangag-bangag, giwi-giwi, sabi ni Nayo Floro. Okay, dog. Tingnan natin. Alright, tingnan natin dito ang mga palangga. Itapon sa kumunoy ang mga bangag. So ngayon, mga kababayan, kaya talaga sila galit na galit dahil totoong addictus benedictus si Bangag. Paano naging inciting to sedition yung pulburon video? Nung pinakita ko ba yan? Sinabi ko bang gurgurin niyo si Bangag?
Sinabi ko ba dyan sa mga sundalo, gurgurin nyo si Bangag. Diba? Ang sinabi ko, kumilos kayo, manindigan, at magsalita na ang inyong presidente ay addictus benedictus. Paano naging defamation yan o cyber libel yan? Diba? Makakasuhan ka lang ng defamation, cyber libel kung ikaw ay naninirang puri. May sisirain pa bang puri kay Bangag? Ay alam sa buong mundo, you go to Europe, you go to America, kilala na sila ay mga kawatan. At now ngayon, pulboronic. Paano mo sisirain yan? Matatalo ka lang sa kaso, mga kababayan, kung ikaw ay gumawa ng kwento na ay si Bangag ay nagpulburot o nag-fabricate ka ng video na yan na sinasabi nilang fabricated, okay? Kung ikaw, makakalaboso ka lang kung ikaw talaga ay nag-fabricate. Kaso nga, mayroon tayong authentication, maglalabanan. Ang authentication, maglalabanan kami sa korte. Okay? Ipe-present natin yung mga ebidensya, katulad ng pulboronic video, doon ngayon, akala nyo ganun-ganun lang? Pag kayo nag-headline na, oh Marlica, Harry Roque ay kasuhan, panalo na sila. Hindi po ganun ang batas. Magbabakbakan kami sa court, doon yun nga ang iniintay ko eh. Iniintay ko na ipalabas ni Bangag na magkaso si Bangag Jr. ng cyber libel against me para magharap kami sa korte at pag-uusapan kami international. Kaso lang, ang nag-file ng case ng cyber libel is yung NBI. Sila ba ang na-libel? Sila ba ang na-defame? Anyway, hindi mo na kailangan i-defame ang NBI, mga julul. Ang gobyerno, entire government ng Bangag ay talagang dinestroy nila dahil sila mismo ay kasabwat ng mga Bangag sa Malacanang. Yan ang katotohanan dyan. Propaganda exactly nila para takutin kayong mga mamamayan, para takutin kayong mga vloggers. Dahil recently, ang sabi ni Bangag, ahabulin, pananagutin ang mga vloggers. Sinabi niya yun, pero yun ay dahil dun sa isang Russian vlogger na, a-hole man talaga. Pero ito ay gagamitin nila yung mga panakot against sa atin. Sabi ko nga mga kababayan, bakit tayo matatakot kung totoo yung mga sinasabi natin dito? Bakit matatakot si Marlica? Hindi natatakot ako. Grabe naman, nanginginig na ako. Ngumingiwi. Si Bangag ang natatakot sa kanyang multo. Siya natatakot sa kanyang multo dahil alam ng mga negosyante sa Pilipinas. Di ba? Alam yan. Okay? Pinag-uusapan lahat ng mga nakilala ko halos umuwi ako sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan namin, adik. Kahit si Abel Bacudyo ang nagsabi sa akin unang-una, talagang adik si Bangag Jr. Okay? Hindi niya pwedeng isinungaling yan. Sinabi niya yan sa akin. Nandoon kami nun sa Forbes Park. Yan ang topic namin. Sino mga kasama ko doon sa Forbes Park? Alam nyo na. Yan ang topic namin. Alam nila, nagulat nga ako, in denial pa ako dahil nga ako'y Bangag na Bangag supporter. Pinag-uusapan nila doon namin ang tupos. No, actually silang nag-usap dahil nga ako in denial ako dahil sabi ko, naku, di ba? Hindi totoo yan, di ba? Naalala nyo yun nagalit ako nung sinabi ni Pangulong Duterte na si Bangag na isang presidente na sumisingot. Dahil nga ako ay sarado, di ba? Sarado ang jutak ko nung panahon na yon dahil siyempre kapapanalo pa lang ni Bangag. Ayan, si Abel Bacudyo mismo, sabi mo, ganun pa nga, kung ganun singot. Alam nila, dati mga designers na yan na sumisip-sip kay Lisa, mga putang ina ninyo, alam nyo ang adik si Marcos Jr. Kaya lang kayo dumidikit dahil nakikinabang kayo at nakakabili pa ng mga, ito ngayon yung mga designers, na alam nilang adik, yung mga putang ina nyong lahat kayo na dumidikit na nakikinabang. Okay? Nagkakaroon ng mga bahay dito sa Amerika dahil taga-dila lang, ginaganon-ganon na lang, inuuto-uto na nila ang addictus na si Lisa Tanas, nakakakuha sila ng proyekto kaya nakakabili sila ng mga bahay. Okay? Yung mga nakakakuha lang. Okay? I don't know yung ibang mga designers, but kung ano mga nakukuha nila kay Lisa Tanas. Habang tayo dito ay nagbabakbakan, ang mga nakapaligid kay Lisa, ang mga kaklase niya, sinusundot-sundot lang ang kipay ni Lisa Tanas na bibigyan na ng pera. Yan, kaya ako gustong patahimikin nila.